Hello Kathden fans! So ito na nga, sobrang kulit mga kasombreros. Kasi nga ito si Sir Johnny Beriani na may alam naman talaga sa Kathden, no? Pero ayaw niyang siya mismo ang magbunyag sa kanyang show or magbigay ng clue mga kasombreros. Actually nagbibigay siya ng clue pero yung mismong announcement ay hindi manggagaling sa kanya. Ito yung sasabi natin na panatag tayo bilang Kathden fans kasi alam natin na mas malapit at saka nakatrabaho talaga ng Kathden yung ating sources mga kasombreros at witnesses, no? Hindi tayo gumagawa dito ng ano lang kasi basta ang dami na, no? Sila Ma'am Ruby, sina Dre Cafe, as I'm always saying dito sa ating channel, sina Luis, no? Sina Mark, Marvin, yung mga nakasama nila sa ano na kumaga pa sa Hello Love Again na kung saan ay kapag free time at saka walang ginagawa ay may kaswitang ginagawa ang dalawang ito mga kasombreros, no? Sina Ma'am Katina at Sir Alden. And then yung pag in-interview sila, no? Yung deep relationship ang sinasabi nila, friendship nila, malalim na, so they're getting to know each other and so on. So tayo po ay team panatag, wag po tayo magpa-apekto sa kung ano mga sources na umaligid at saka lumalabas mga kasombreros. So si Sir Johnny, ito na nga, ito yung time na parang wala ng pag-asa no, sa bench nga na parang nagdidmahan sila, not until na lumabas nga itong ayuda ng Kathden backstage. So sa comment section sobrang natutuwa ako, babasahin natin mga sir. Sabi niya dito, SNR, sabi niya may alam talaga to, ayaw lang mag-share, sabi niya. Sabi niya, he's the president of Kathden, no? Serena Matias while nasusunog ang bus na ito sa yung music background kasi nito is mula sa puso, no? Sabi ni isa, may nagsabi pa edited daw yung pic hanggang sa lumabas yung video, hindi pahiya sila. Nabasa ko nga yun sa Twitter. Tapos sabi naman isa, malakas talaga ang prayer warriors ng Kathden. True. And wag niyo pong, kasi maraming yung nagkukumpara sa Kim Pao at saka sa Kathden. Wag po natin sila ikumpara kasi hindi naman sa hindi naman sa bias tayo, pero doon po tayo sa totoo na billion ang kinita ng Kathden sa movie nila, and more than a billion nga, no? So kahit nga yung 10 movies ng Metro Manila Film Festival dito sa Pilipinas ay hindi kinaya, no, yung billion mga kasombreros. So yung sa Kim Pao, pag meron silang malaking income, no, kasi parang 12 million yata yung isang araw nila, sa Kathden 35 million yung isang araw. So magpasalamat na lang na yung mga Kim Pao fans, no, hindi naman tayo against sa Kim Pao, pero yung tipong ikukumpara mo yung level na mauungusan ng Kim Pao ang Kathden ay naku po, parang medyo malayo. Sabi ng isa dito, Johnny Beriani's halakhak ng pang-aasar. Love this. So minong nagsabi, dead mas sila sa isa't isa, may resibo na hindi, hahaha. Sabi naman ng isa, love this. Sabi nisa, sino nagsabi niyan, kukurutin ko, sabi ni Dan. Sabi sa, di ba ang saya, makita lang magkasama, sobrang nakikilig, iba talaga ang Kathden. Alam ko may alam to sa dalawa eh. Sabi niya, yung mga tunay na Kathden fans at panatag lang kasama sa backstage. Sabi ng isa, good vibes talaga hatid mo sa Kathden fans, Sir Johnny. Presidente ka na talaga ng Kathden. Nasa palpal ng maaga si Miss Nate eh. Nang sa palpal ng maaga si Miss Nate. Kathden team is real and true. True, iyak mga basher. Sabi ng isa, love it. Tawang may halong pang-inis. Nakakahawa yung tawa mo po. Sabi naman isa, ikaw na talaga ang president ng Kathden. Ganyan din reaction namin nung makita namin yung backstage videos, ang picture ni Alden at ni Catherine. Kaya natulog kaming kinikilig, panatag, dilulu hanggang dulo. Sabi niya, palubog na yung barko sir, pero nakita layag ulit. Kathden, galing mo talaga, na-follow na kita. Sabi niya, pikon na pikon yung mga yung mga haters. Okay, masaya lang with Kathden. Nakakatawa. Sabi niya, naniniwala ako na may Kathden dahil sa kanya. Nakakadala yung tawa. Kaya love ka namin, ang galing mo. Iconic nung Serena Matias. Sabi ng isa, yung tawa na may pang-inis sa mga bashers. Grabe talaga tawa, papunta na sa witch. Papunta na sa mga kukulam yung tawa. Gets ko yung pagtawa. So, ito yung sasabi natin na panatag po tayo. Okay, wag po tayong kumbaga
kabahan kasi Alden knows what he's doing and he has been doing. Kung kaya wag po tayong maniwala sa mga, di ba yung kay Miss Dali nga na interview, di ba? Papakilala na sana si Catherine sa lolo nga ni Alden na si Lolo Danny, kaso nga namatay siya, di ba? So kung friends lang kayo, bakit mo pa siya papakilala sa pamilya mo, di ba? So as simple as that, mga kasombrero. So yung mga mini items natin, ito yung may fan kasi dito na nag-reach na happy birthday kay Catherine, pinapirma niya dun sa may t-shirt. Tapos nakakala ng iba yung kumuha ng flowers ay yung nakamask si Daniel Padilla. So kaya parang nabuhayan ng loob yung Katniel. Pero si Laysam po yan, no? Na-discover din nila. So yung pinirmahan ni Ma'am Catherine during sa promo pa ito ng Hello Love Again ay yung picture po nila. At saka ang ganda, no? May parang stitch, parang tinahi yung Kathleen mismo na picture, mga kasomers, dun sa Hello Love Again. So abang-abang pa kayo, ha, kasi marami tayong marami tayong updates. Actually, iniisa-isa ko lang. Tapos yung parang IV clinic staff ay nag-ano rin sila, nagbati rin sila, nag-surprise ng birthday mini celebration para kay Ma'am Catherine Bernardo, na sobrang na-appreciate po talaga ni pambansang morena or box office queen, bilyonarya, mga kasombreros. So yun, kasi pag sobrang bait mo talagang dudumugin ka talaga at pagpapalain ka ni Lord, mga kasombreros. As simple as that, humility. Alright, so naman po sa ating Catherine items, sa ating Word of God po ay meron tayong isang verse, at saka may ibang verse pa actually sa Bible na kailangan nating i-watch out, yung ating mga words na sinasabi, mga kasombreros. So sabi dito, Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Sa New King James Version po, let no corrupt word proceed out of your mouth, our mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Sa Tagalog, babasahin natin, huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So ito po, Apostle Paul was speaking to the church or church members sa Efeso or sa Ephesus, mga kasombreros. So iba rito, ibang implication dito kasi yung bad words ngayon talagang laganap na sa mundo, kahit yung mga yung mga public posts, mga videos, for example, parang talagang normal na lang yung mga bad words, mga kasombreros. And sinasabi ko ito dahil dito rin sa verse na ito, may judgment, merong parusa ang mga ang ating mga sinasabi at in the end. Matthew or Mateo 12:36, tandaan ninyo, Jesus Christ speaking, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi or sinabi niya. Matthew 12:36 sa English New Living Translation, and I tell you this, you must give an account on Judgment Day for every idle word you speak. So yung walang kabuluhan, yung parang hindi siya nakaka-build up. Kaya sasabi ni Apostle Paul dito, dapat yung nakakapagpalakas or nakaka-encourage sa mga nakikinig, mga kasombreros, kasi sa literal at sa realidad ng buhay, mga kasombreros, may mga taong hindi nakakarinig ng good words sa kanilang tahanan, may mga batang biktima ng child abuse or verbal abuse sa kanilang tahanan. So kapag lumabas yan sila and then nakakarinig pa sila ng ng mga hindi nakaka-encourage at saka hindi nakaka-motivate na words, mas lalo silang madismaya, mas lalo silang magiging downhearted, mas lalo silang magkakaroon ng anxiety na yung iba parang, kasi yung verbal abuse, sobrang sobrang napakasakit at saka effective yun sa pagsira ng mental health ng isang bata. Kung kaya maraming mga anak kapag hindi sila nakakarinig ng mga affirmation, ng mga appreciation mula sa kanilang magulang, sa kapatid, sa kaibigan, or sa kahit na sino man dyan sa kanilang tahanan, for example, ay nauuwi ito sa, parang yung bata, nag-iiba yung ugali. Okay? Malalaman mo yung bata na yung upbringing niya, yung tao sa paligid niya sa bahay, for example, ay disiplinado, when it comes to verbal usage, yung mga words na ginagamit, kasi
ang tao, lalong-lalo po yung magulang, pwede tayong magdisiplina na yung salitang gagamitin natin ay okay pa din. So hindi mo siya mumurahin, hindi mo siya kumaga pa gagamitan ng words na mas lalong makapag-down sa kanya. Yung disiplina na may kasamang pagmamahal. So yung kasi, yung iba, galit na sila ng galit. Pag may nagkakasala yung bata, galit na galit, tapos mumurahin, tapos magbibitiw ng masamang salita, bad words, no? Yung mga walang kabuluhang salita para lang i-down yung isang bata kasi galit na galit. Pero hindi nila naiintindihan, mas lalo silang magagalit din sa magulang o sa nagsasabi nun because yung pagkakaintindi nila ay stricto, no? Kontrabido ang dating kasi hindi pinapaintindi. Dapat yung sasabihin mo is ganito kasi yan, no? 'Di ba? Dapat sinabi kasi, 'di ba? Hanggang 4 lang, so pang 5 na, so may consequence, ganyan. So ipaintindi mo sila sa kanila na ganito dapat. So Apostle Paul was a master of taking complex doctrinal truths and breaking them down into practical life application. So master talaga si Apostle Paul when it comes to gantong pagre-remind sa atin, and kahit sa atin din sa present time natin mga kasembreros, mga kapantas, dapat ganun natin, no? Ganun yung gawin natin. So if we genuinely want to live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people, dapat ay i-change natin yung way of speaking, yung words natin, papalitan natin ng nakaka-encourage at nakaka-motivate. Medyo kasi minsan it's how you speak, how you say a word, instead of parang pasigaw, so mainahon. So instead of this word, so it's just a matter of choice of words actually. So ganun po siya mga kasubers. That is why it's really important to fill our life and our hearts with love. So that kahit magdisiplina tayo, no, kahit na galit na tayo, kahit na gusto nating pangaralan ng tao, ay good words at saka encouraging words pa rin yung lumalabas sa ating bibig. Alright, so lamang po in the meantime, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasubers, and paalam po. I love you.